Hi guys, ito nga po pala ang agency ko papunta dito sa Taiwan at hindi lang po Taiwan ang mga hawak nila. At ito po ang mga requirements na dapat yung i-ready. At through online na po ang pag-a-apply sa kanila. At lagi niyo pong tandaan na habang nag-a-apply kayo, dapat wala muna kayong babayaran. I-open nyo lang po ang page ng JS Contractor, pindutin nyo lang yung sign up. Nakalagay po dyan, no walk-in applicants, create your resume or apply now. Pindutin nyo lang po ang apply now. Mag-in ka po dyan ng personal information, education, employment, and achievements. Una po dyan sa personal information. Sa mga nagtatanong po kung paano kumuha ng e-registration pati na rin ng PIOS, ayan po nakalagay dyan. To obtain e-registration, please click. After nyo po makakiin ng e-registration pati na rin ng PIOS number, ikiin nyo naman po ang inyong TIN number. Mamili po kayo kung saang branch kayo ng agency gustong pumunta, sa Manila or sa Cebu. Kung nag-aalangan nga kayo kasi may age limit sa Taiwan, 20 to 35 years old pag factory worker, pwede po kayo dyan mag-choose ng country of destination. Marami po dyan pwedeng pagpilian, pati na rin ang posisyon na gusto nyong applyan. Halimbawa, kung gusto nyo sa Taiwan, ilagay nyo lang po ang Taiwan. Mamili na rin po kayo kung anong posisyon yung gusto nyong applyan. Pwede po caretaker at may note po sila dyan. Halimbawa, meron kang experience sa electronic, ilagay mo factory worker electronic. Kung may experience ka naman sa semicon, ilagay mo factory worker semicon. At kung wala kang experience sa electronic at semicon, ilagay mo na lang factory worker general. Ilagay mo na rin ang iyong email address pati na rin ang password. Fill up nyo na rin po ang iba pang mga information. Select dominant hand. Ilagay nyo po kung right-handed kayo o left-handed. Kasi meron pong mga factory dito sa Taiwan na hindi po sila tumatanggap pag left-handed. Check nyo lang po yan yung privacy policy at isave nyo na rin po. Isunod nyo naman po yung education, employment, pati na rin ang achievements. After po nyan, magpa-line up na rin kayo. Pindutin nyo lang yung 3 line sa taas. Pindutin nyo lang po ang main line up. Pag wala kayong line up, ayan po nakalagay no line up status. I-click nyo lang pong edit at mag-add po kayo dyan ng company kung anong gusto nyo. Isang company lang po ang ilagay nyo. Ang gagawin po ng agency, evaluate po ang mga resume nyo. At mag-antay po kayo ng text para papuntahin kayo sa opisina nila. At sa baba po ng line up nyo, may nakalagay po dyan na date. Ibig sabihin po, pag hindi kayo na text or natawagan sa date na yan, pwede po kayo magpa-line up ulit. Dahil baka po, pag hindi kayo na-text, ang mga company na hiring sa kanila ay may mga qualifications na hindi kayo pasok. Thank you for watching po.